dyaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mas praktikal at makatitipid ang gobyerno ng 13 bilyong piso kung gagawing magkasabay ang plebisito ng Chacha at ang 2025 midterm elections. Ito ang palad ko. Okay, ang buhay ko. Ito ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos bago umalis patungong Australia, na nagkukumpirma sa naunang pahayag ni Senate President Mig Zubiri na gusto ng Pangulo na pagsabayin ang referendum at ang midterm elections sa Mayo ng susunod na taon. Iginiit ng Pangulong Marcos na kung paghihiwalin pa ang eleksyon at ang plebisito, parang dalawang eleksyon ang magaganap na masyadong magastos kapag pinaghiwalay pa. Pagka pinaghiwalay pa. So kapag pinagsama, pag pinagsama, ano mangyayari? Makatitipid. Ayun. So pag pinaghiwalay, magastos. Parang paulit-ulit din, ano? Paulit-ulit din. Muli ring inulit. Muli na, inulit pa. Muli ring inulit. Kaya pala yung kanta ni Gary Valencian na sana maulit muli. Oo nga, ano? Sa bagay. Pwede rin pala. Pwede. Muli ring inulit ng Pangulo na gusto niyang gawin ang pagbabago sa konstitusyon nang walang anumang kaguluhan sa pagitan ng mga senador at kongresista. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Lumalamig na naman, ha? Lumalamig na naman. Ganun ba? Kanina nakita ko ang temperature mukhang nasa 22. Ganon? 22 degrees. Sa Baguio ka ba galing? Sa Science Garden ng Quezon City. Ang klase may garden pa. May garden, may Science Garden pala dyan. Garden ng Batasan. Ang Batasan. Malamig sa inyo, no? Sa bumabalik kasi kumbatsero ang amihan. Yung mga huling ihip siguro yan ng amihan. Namin na po natin. Lalo na itong pa-weekend na ito. Yan. Kung tama-tama naman, ngayong araw na ito sweldo. Leap year, Leap year. Ito na yung mga nag-birthday ngayon. Ay, Maring Christy Daniel diyan sa Alagaw, San Ildefonso, Bulacan. Ayan, sa mga nakakakilala kay Maring Christy Daniel, birthday niya po ngayon at siya po ay tumungtong na sa edad na 16. Yun, sakto. Halos ka-birthday pala niya. Ako naman, 17 naman. 17 naman si General Gilbert Sosa.
General Gilbert Sosa. Happy birthday. Saan ba siya naka-assign ngayon? Retired. Retired na. Pero ang tindi nito kung bachero, iba ang talim nito. Lalo na sa mga cyber crimes. Siyempre, Sosa yan eh. Oo. Iba ang Sosa. Kahit na nakabara ka pa. Sigurado ka. Sigurado ka. Tatagusin ka niyan. Ayan, kaya General Gilbert Sosa, kung may mga natatalisod ka diyang mga pusakal sa yung mga cyber criminals, baka naman pwede pang magamit yung expertise mo. Yung inyong expertise. Huwag niyo itago yan. Huwag niyo itago yan. Baka pwedeng magamit pa kayo ng gobyerno at ng ating mga mamamayan. Wag naman kayo masyadong mag-focus sa mga lababo, inidoro, at kung ano-ano pa. Ha? Ginhawa ka. General, happy birthday po, General Gilbert Sosa. At binabati rin natin si Pastor Kibuloy. Matindi ang Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagpapayo sa iyo. Magpayo nga kayo. Ang sabi po ng Pangulo. Ano ba payo ng Pangulo? Umattend ka na ng hearing ng Senado at ng House of Representatives. Dahil kung may sinasabi ka, sabi ng Pangulo, kung dinideny, sabihin mo doon. Sabihin mo doon. Pati pala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron ding binitawang salita para kay Pastor Apollo Kibuloy. Huwag kang dumalo, get arrested. Yun ang sabi niya. Yun ang natural na mangyayari. Kumpatsero, yun ang magiging consequence ng kanyang action na yun. Totoo. Kaya, Pastor! Humanda ka, Pastor! Tungkol lang pa kay Pastor Kibuloy ang naging pahayag ng dating Pangulo? Hindi kumbachero. Ang pahayag ng dating Pangulo mismo sa Chacha na ating inintro kanina. Talagang nilinaw na po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na okay na siya. Okay na siya. Pahayag na siya sa Chacha. Kahit na ngayong sa administrasyon ito? Kahit na sa administrasyon ito. Basta economic provisions lang din. Yung nauna niya sinabi na wag ngayon. Wala yun. Hindi siya nagsabi nun. siya din. Pero kung ano yung latest, yun yung latest. So, burado na yung mga naunang sinabi. Ganun ba yun? Yung sinabi niya dati na bangag ang Pangulo at adik. Wala. Ang latest na sabi niya, I'm comfortable supporting the President. Ganun. Hindi ba siya natanong na tungkol doon sa mismong binanggit niya na yun? Kung sinabi niya ba yun? Wala na yun. Wala na ba yun? Basta kung bukas, i-announce niya uli. Yun, bago na naman yun. Yun uli. Basta ang latest na sinabi ng dating Pangulo Rodrigo Duterte ay sinusuportahan niya ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol dun sa Chacha. Okay naman sa kanya ang charter change. Jerry Paha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZR. Wala naman pala daw sinabi na eto, merong ayan merong ano ba tawag sa ganito? PubMat. May PubMat Sige nga, nakalagay dito. Sabi niya? Galing sa News 5. News 5 PH. Sige nga. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nauna niyang pahayag Sino ba ginagaya mo niya? Si Julius Babaw o si Ted Filon? na drug addict si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, may ano tawag doon? May open and close quotation. Kung sabihin mong addict, wala akong sinabi na ganun. Ganun naman pala. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Tingnan mo naman ang buhay. Baka naman hindi siya yung narinig natin noong January 28 sa Davao. Baka naman uso kasi yung impersonation, kumbachero, sa AI. Ang antindi ngayon yung AI. Kumbachero, kahit pala iba nagsalita, yung mukha mo mailalagay doon. Yung buka ng bibig. Buka ng bibig, pasok na pasok. No? Tama. Magaling talaga Baka nga ganun ang nangyari, kumbachero. Hindi nga kaya. Ano pakiulit mo nga yung binasa mo na yun. Yung may quote daw. Kino-quote. Ito, TV5 to. TV5. Kung sabihin mong addict,
Wala akong sinabi na ganon. Wala nun. Parang Patayin ako ni Marcos niyan. Oo, ganun. So, maawa ka naman sa akin, matanda na ako. sinabi pala. Oo. Pambihirang patis ano. Eh ngayon tatanong siguro ng mga kababayan natin na yung may audio ba tayo niyan? Sige nga, pakinggan nga natin yan. Meron ba? Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Making or taking drug. Taking drug. Alzheimer's yan. Hindi, pero alam nyo, kahit naman dati si former President Duterte, ito kung nasusubaybayin si Pangulong Rodrigo Duterte, style niya yan. Style niya yan. Sasabihin niya ngayon, and he can get away with it pagka binago niya yon. Style niya aawayin ka ngayon, after a few weeks, magsasabi naman ng magaganda sa'yo. Oo, ganun siya. Meron siyang ganung style na, ewan ko ba, tinanggap na rin naman ng tao na pag meron siyang binitawan ngayon, asahan mo bukas, may bago dyan. May ganun siya So ngayong magaganda na ang sinasabi ng dating Pangulo. Ayan, hindi addict ang sitting president. At he's now supporting charter change even in this administration. So hindi na ba papapasukin yung mga ICC? Hindi. Ako tutuloy ko pa yung sinasabi ko. Baka bukas iba na naman uli sasabihin niya. Babalik ulit ang ICC. Ganun nga. Katonyeng at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Oy, mga e-trike drivers, mga e-bike drivers. Ayan, nako, bawal na raw. Lalo yung mga ginagamit nyo sa pamamasada o kaya pag ninegosyo ang inyong e-trike. Nako, may nilabas na pong order ang Metro Manila Council sa buong Metro Manila sa mga kalsadang sakop po ng MMDA. May listahan May listahan. Mga national road National road sa Combachero. So ang national road, EDSA, syempre. Yes. Commonwealth Avenue. Commonwealth Avenue. C5. Ayan, sakop ano yan. pa ba? Yung Osmeña Highway. Osmeña Highway, Ross Boulevard. Ross Boulevard. Ayan, ito bang Quezon Avenue? Ang alam ko ay National Highway, pero parang wala sa listahan. Pakitingnan nyo nga. Yan po, ang binabanggit po natin ay bawal na. Actually, yung po namang mga tricycle, bawal naman talaga National Highway. Ito po siguro reiteration lang. Total naman ngayon po marami nang gumagamit ng e-trikes, e-bikes. Pero ang matindi nito, Yuel, naalala mo Yuel, nung in-interview natin dito si LTO Chief Aseka Vigor Mendoza, ang pinunto natin sa kanila, babawal nyo nga yan. Nagmamaneho nga yan, walang lisensya. Ngayon pala, bawal na rin yung walang lisensya. Kung nagmamaneho ka ng e-trike, kahit wala ka pa sa national road at merong ang violation, kahit at tinuli ka, lisensya mo. Wala akong lisensya. Dalawa violation mo. Paano ngayon? Kung dalawa violation niya? I-impound yung sasakyan, kumpiskahin? Kukumpiskahin niya. Kaya nga ang point kasi din naman natin kumbachero, isip-isip mo dadaan sa mga main thoroughfares ang mga yan, tapos walang lisensya at hindi pala dumaan sa yun nga yung sa proseso ng pagkakaroon ng lisensya. So hindi dapat na nagmamaneho, totoo ka doon. Kaya lang paano nila kukumpiskahin? Hindi nga rehistrado kaya nga sasabihin nung hindi nga rehistrado to kukumpiskahin nyo. Kunin namin. May kilala kami nag-scrap. Yan po ililinawin natin mamaya kay MMDA Chairman Don Artes. At baka meron din kayo mga concerns. Alam ko may mga maatatamaan dito kumbachero dahil ang ibang mga magulang ginagamit na panghatid yung kanilang yung e-trike sa kanilang mga anak. Yung iba naman ginagamit sa negosyo nila. Yung mga negosyo. So, iba naman ginagamit sa pagde-date.
Oo nga, no? Oo. Date. Oh. Inaangkas yung bebot niya. Yung jowa niya. Yung jowa. Yung bebot, luma-luma. 80s na 80s yung bebot. Bawal na pala. Pwede siguro sa loob-loob. Pero, kailangan pa rin ikaw lisensyado pala. Yes, nako. Sa isang banda, kung safety pag-uusapan natin, talagang napaka-importante po na lahat na nagmamaneho ay may lisensya. Lahat ba ng klase ng e-bikes and e-trikes yan? Kaya? Meron ako nakikita yung parang yung parang trolley lang dati na parang scooter na ginagawang may bearing, di ba, nung araw lalagyan mo ng bearing yung kaparasong tabla. Lalagyan mo lang may ganun nga, trolley. May nakikita ko ngayon meron ganun. Ay, oo nga, may tanong din natin yan. Meron din ako nakita kong badsero na isang gulong lang. Oo, meron din yung unicycle. Unicycle. Na automatic din. May baterya din. Tama ka, kumbatsero. Dumadami na rin yan kasi ginagamit na rin mode of transportation. Nakikita ko yung iba. Pumapasok sa trabaho. Dahil napaka-tipid na. Tapos mas mabilis ngang nakakarating. Dahil iwas sa traffic. Kaya abangan po nyo ang ating talakayan dito. Especially yung pong mga gumagamit ng e-trike, e-bike at iba pang katulad nito. Aling-aling nga ba bawal at kailan ba ito ipatutupad? Katonyeng at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Oras po natin, Mr. Jalamtang. Uy, mga taga Baguio, 13, sabi ni Sherwin, 13.4 degrees pala ang temperature sa Baguio. Kailan yan? Kailan? Ngayon lang mismo. At 6:50 na umaga. Matindi, ibang klase naman yung... nga pala talaga ngayon. Kaya pala tayo naambunan ng konting lamig dito. Tara na sa Baguio. Oras po natin, Lakyam Chapwehon, 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tingnan nyo, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ka-Bloom! Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max, max. ACS. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Ka-Bloom! Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-Bloom sa bango. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-Bloom. ACS. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, huling araw sa buwan ng Pebrero, February 29, 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Mga tangible benefits ng mga foreign trips ng Pangulong Bongbong Marcos ipinagmalaki ng Malacanang na nararamdaman na raw po ng bansa. Talaga? Dagdag grocery discount sa mga seniors at PWDs ipatutupad na simula bukas. MWRB planong magbawas ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa Abril. Pangulong Bongbong Marcos may payo kay Pastor Apollo Kibuloy, humarap sa Kongreso at sabihin ang kanyang panig. E-bikes at e-trikes bawal sa national roads sa Metro Manila. At pulis nahulog sa patrol car. Naku po. Nasagasaan pa. Naku. Patay. Diyan sa Bulacan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Magandang umaga sa ating mga taga-RHTV. Mga taga-RHTV, gising na ba kayo? 6:24 ng umaga. Sa ating mga balita, ramdam na raw po sa ekonomiya ng Pilipinas ang benepisyo ng mga biyahe abroad ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga mambabatas, sa pamamagitan ito ng mga investment commitment na unti-unti nang naisa sa katuparan. Inilarawan ni Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes si Pangulong Marcos bilang chief salesman ng bansa. Napataasaan niya ng Pangulong Marcos ng 28.7% ang foreign direct investment sa bansa mula November 2022 hanggang November 2023. Kumpiyansa naman si South Cotabato Representative Peter Miguel na marami ring dayuhan ang mahihikayat ng Pangulong mamuhunan sa kanyang 2 araw na state visit sa Australia. Una nang sinabi ng DTI na nagsimula ng matupad ang 14.2 billion pesos na halaga ng investment commitments na naselyuhan ng Pangulong Marcos sa nakalipas na 16 na buwan. Siguro mas klaro kung nakikinig ang DTI dito o yung PEZA, di ba yung PEZA? Yung Philippine Export Zone Authority, saka yung Board of Investments. Puro nasa DTI yan, ilalim ng DTI puro yan. DTI. Na meron tayong, saka may Presidential Advisor on Investment na yung GO.
Frederick Go. Oo. Dapat maglabas kayo ng listahan. Ito yung pangako, ito yung natupad. Ayan. Ito yung biyahe, ito sa US. Nangako 1 billion pesos. Ito na yung pumasok. Ito na yung pumasok. At tapos baka sabihin ng tao, pumasok ba't wala pa yung building? Hindi naman ura-uradang papasok, tatayo yung building pagka. Kumbaga dapat ganun kung just to counter yung mga nagsasabing puro lakwatsa lang naman yung presidente nyo may ganun pang mga tirada kumbatsero So mag-report kayo sa bayan ng detalyado. Hindi yung boka lang. Para makita ng bayan na sulit ang mga biyahe. Alas 6:26 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Itataas na sa 500 pesos kada buwan ang discount ng mga senior citizens at persons with disability simula bukas. Buwan ng Marso na. Ito ang good news ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang pulong sa mga opisyal ng DTI. Ayon kay Speaker, katumbas ito ng 125 pesos kada linggong discount limit sa pagbili ng groceries. Sinabi naman ni DTI Undersecretary Carolina Sanchez na sakop lang ng diskwento ay ang bigas, mais, tinapay, karne, isda, manok, itlog, mantika, asukal, gulay, prutas, sibuyas, bawang at fresh o processed milk. Kabilang din ang manufactured goods gaya ng processed meat, sardinas, at maging ang corned beef. Pero hindi kasali ang mga premium brand. Alas 6:27 na ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agriin kayo, gising na. Balak ng National Water Resources Board na tapyasan ang alokasyon tubig ng Maynilad at Manila Water mula sa Angat Dam. Mula sa 50 cubic meters per second, plano ng NWRB na bawasan ito sa 48 CMS sa Abril at tapyasan pa sa 46 CMS sa Mayo. Ayon kay sa NWRB Policy and Program Division Chief na si Susan Abanyo, bunsod ito ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Nagbabala naman ang Maynilad at Manila Water na magre-resulta ito sa mahinang pressure ng tubig o water interruption sa Metro Manila. Kaya mga kababayan, tipid! Yun! Alas 6:28 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Pinayuhan ni Pangulong Bongbong Marcos si Pastor Apollo Kibuloy na sumipot sa pagdinig ng Senado at Kamara para marinig ang kanyang panig. Sa ambush interview bago ang biyahe sa Australia, sinabi ng Pangulo na pagkakataon na ito ni Pastor para pabulaanan ang mga akusasyon sa kanya. Magiging mahirapan niya para sa pastor kapag pinakontempt pa siya ng Kongreso dahil sa hindi niya pagsipot sa hearing. I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, mapapakontempt siya. Tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. Tapos na. Di ba? Diba? Yun. Ganun lang. Simple lang. Si Pangulong Bongbong Marcos. Step by step nga sinabi niya. Ito. Ayan. Tapos. Simple lang. Pastor! Kumanda ka! Pastor! Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Pagbabawalan ng mga e-bike at e-tricycle na dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nagpasa ang Metro Manila Council ng resolusyon para sabaan kung saan may multang 2.5 ang mga lalabag. Pinaasang ipatutupad na sa susunod na buwan ng Abril ang polisiya dahil ilalatag pa ang unified regulations at magsasagawa muna ng information dissemination. Patay ang isang pulis matapos mahulog sa patrol car at masagasaan pa ng van dyan sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa Bulacan Police, inatake sa puso
ganun. 26 anyos. Ay, sus Mariano. Napakabata pa. Inatake sa puso ang 26 anyos na si Patrolman Esmond Jan Arenas, kaya siya nahulog sa patrol car. Sakto namang dumadaan ang isang Mitsubishi L200 na isang government vehicle ng Nueva Vizcaya, kung saan ay pumailalim pa ang biktima. Ayan pala. Yun yung nakasagasa. Itong yan yung pick up. Sus Mario Joseph. Naisugod pa ang pulis sa ospital, pero idineklara itong dead on arrival. Napakabata naman pulis niyan. Napakamadang inatake sa puso. Inatake sa puso, 26 years old. Si Patrolman Esmond Jan Arenas. Kaya kumbachero, napaka-importante ng annual physical examination. Check-up. Dapat may, lalo sila, nasa field sila kumbachero eh. Napaka-init pa naman ng panahon ngayon. Sobra init ng panahon. Nakikaramay po tayo dun sa pulis. Medyo sa malungkot pamilya lang ni yung Patrolman Esmond Jan Arenas. 26 anyos. Napakabata. Susunod! Tito Boy! Yun daw pong paghiwalay ng statement tungkol sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Joke lang? Aba. Talaga? Pati yun? Joke lang yun? Joke lang yun. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:32 ng umaga. This time check. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:38 na ng umaga. Joke only. Ito po ang ipinahiwatig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa inilutang nitong panukala na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa press con sa Davao, sinabi ng dating Pangulo na scare tactic at nagbibiro lang siya nang ilutang ang panawagan upang makuha ang atensyon ng Maynila. It has always been dream of some people to be independent. Pero if it causes a rupture in our entire system sa Republika, I will not go for it. I will not go for a forced carving out of Mindanao out of the Philippines. I'm gonna this is the world, and I will repeat it now and forever. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. Yung mga nagbubulungan. Nagsasalita ang dating Pangulo sila. Nagbubulungan. Ayan. Yan po ang tinig ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano sabi? Ano sabi ng dating Pangulo? Yun nga lang, scare tactic at nagbibiro lang just to parang to get the attention of Metro Manila. Ayun, yun naman pala. Ba't ba papapasukin pa yung mga ICC investigator na yan? Ano ba naman kayo? Ano ba yan? Huwag nang papasukin yan. Walang ganon. Alas 6:40 ang ating oras, pinaiimbestigahan na ng Department of Transportation ang Land Transportation Office o LTO kaugnay sa reklamo sa proseso ng pagpaparehistro ng mga imported luxury cars. Layo nito na matiyak na may patupad ang tamang proseso sa pagrerehistro at makita kung may irregularidad sa pagdating sa registration ng mga mamahaling imported na sasakyan. Samantala may report si RH6 Sherwin Alfaro. Matindi to, may krimen na
na binabantay. Saan ba to? Saan ba to? Tinututukan ng ano? Tinutukan ng patalimang anak. Ng anak sa Cebu. Abay, pambihirang patis. Alamin nga natin ang balita tungkol dyan. RH 6, Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin. Come in. Yes, Anthony, Jerry, kaugnayan natin sa linya ng telepono itong Waterfront Cebu Police at kaugnay doon sa nangyaring panunutok ng isang ama ng kutsilyo sa kanyang anak ay kanina nakausap natin itong suspect na si Edilio Puerto na ngayon ay nakadete na dito sa Waterfront Police Station sa Cebu City matapos na mag-Facebook Live noong Lunes na sinasakal yung kanyang 3 taong gulang na anak. Ito'y anak ng kanyang ka-live-in na si Cheryl na nagtatrabaho sa abroad at para daw makuha yung atensyon nitong lalaki, yung atensyon nitong babae, ginawa niyang saktan yung kanyang 3 taong gulang na anak at Facebook Live niya. Paugnayin natin ang Waterfront City Police. Facebook Live. Ang problema ay napanood dito ng ilan sa mga police na naka-duty sa Waterfront na siyang tumawag naman dun sa taxi driver kasi itong si Edilio. Nung matonton yung GPS nung taxi, agad na pinuntahan to ng kapulisan at inaresto nga itong taxi driver na si Edilio. Magandang umaga sa Waterfront Police Station. Magandang umaga. Hello. Pwede uling makausap si Edilio kasi kanina kausap natin si Edilio at medyo mahinala yung kanyang signal, pero ayon kay Edilio nung mga panahon na kanyang tinututukan ng kutsilyo yung kanyang anak. Ito unang i-Facebook Live niya at nung matapos siyang tutukan ng kutsilyo yung kanyang anak, sinakay niya to ng taxi at saka sila bumiyahe at sinakal niya yung bata habang naka-Facebook Live. Na napanood din ng mga kamag-anakan ng babae na siya rin nabahala dun sa insidente. Hello, Waterfront Police? Andiyan na ba si Edilio? Hello, Waterfront Police. Kanina kausap natin sa Edilio. Hello. Mukhang may problema na sa signal doon sa area. Pero doon sa kwento nga ni Edilio, kanyang pinagsisisihan yung kanyang ginawa dahil ang pakay lamang niya mapauwi na sa Pilipinas yung kanyang kalibin dahil miss na niya yung kanyang live-in partner. Kumusta raw yung bata, Sherwin? Ngayon hawak na ng DSWD Region 7 yung bata matapos na ma-rescue nung Lunes at sumasailalim sa psychosocial debriefing. 3 taong gulang lamang yung bata, pero doon sa video sa Facebook na naisahing papawid sa Facebook Live, talagang umiiyak yung bata at sinasabi ng bata na ayaw niya. Nung tutukan siya ng kutsilyo, umaayaw yung bata, na natatakot yung bata dahil doon sa pangamba na maari siya masaktan doon sa kutsilyo itinutok sa kanya ng kanyang ama na si Edilio. Tatay niya talaga yon. Tatay talaga. Yun daw ang tatay, sabi nitong si Edilio, na anak niya itong 3 taong gulang na bata at yung kanyang kalibin na si Cheryl, iniwan sa kanya yung pangangalaga ng bata matapos nasa abroad ng 3 buwan na itong si Cheryl sa kasalukuyan. Okay. Yan, maya-maya magbabalik tayo sa iba pang mga update tungkol dito sa ama na inaresto ng Cebu City Police matapos natutukan at i-Facebook Live yung krimen sa publiko. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Batal, Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Sa iba pa nating balita, kinumpirma ng Department of Justice na kasama na sa Red Notice list ng Interpol si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves na itinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Gayunman, nilinaw ng Interpol na ang Red Notice na inilabas noong Martes ay hindi isang international arrest warrant kundi tumutukoy sa hiling ng law enforcement authority sa buong mundo upang hanapin at arestuhin ang isang tao na may nakabinbing extradition, surrender o kalintulad na legal action. Napakaliit na ng tsansang makita pa ng buhay ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa DZRH na 99.5% siyang naniniwala na patay na si Camilon at kumbinsido siyang malakas ang hawak nilang ebidensya laban kay Police Major Alan De Castro at sa bodyguard nito. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Usapin ng ban sa e-trike at e-bike sa Metro Manila. Susunod na. Oras po natin 6:45 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Mr. Randy Sakay dyan sa Heart Center, magandang morning. Ang lakas-lakas daw ng radyo nila doon, lalo na't nakasubaybay ang mga empleyado ng Philippine Heart Center as they celebrate their employees program today. Kailan? Today! On the occasion of 49th anniversary celebration ng Philippine Heart Center. Aba, matindi pala. Happy anniversary. Kuya Randy, ikaw na magbahala dyan ha, sa kainan dyan ha. Ikaw na bahala, kainan yung mga lechon. Yung crispy pata. Yung malutong ha, yung malutong. para hindi nag-aaway. At ang kagandahan nun, may return on investment ka kagad. Bakit kanyo? Magpapagamot ng mga balik din kagad sa inyo yan. Kung may pupunta naman sa inyo na naka e-trike, e-bike at dumaan sa, kasama ba yung East Avenue Medical Center? East Avenue Medical Center. East Avenue. National Road din yan. Alam nga natin, kumpatsero, tama-tama. At nandito si Chairman Don Artes ng MMDA. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang umaga po sa inyo, Katonying, Ka Jerry, at sa inyo po tagapakinig. Opo, ito pong announcement nyo na to, parang ginawa nyo lang official no, Chairman? Opo, dahil matagal naman na pong pinagbabawal talaga sa National Road, ito pong mga tricycle, kuliglig, at e-trikes at e-bikes. So, reiteration lamang po ito, at pinil lang po namin yung mga gaps tulad po ng sa mga e-trikes, e-bikes na pag wala po kasing lisensya, yung nagmamadali at wala pong registration, yung pong vehicle. Kaya hindi ko na video kanina, akala ko hindi kasi siya yun. Akala ko may pumapasok, may pumapasok. Meron po yatang nakikipagkwentuhan na iba. Baka sa ibang istasyon na baka pumapasok. Party line. Teka muna. Pambira naman. Pakibaba. Ala, kabisado niyo, Chairman, panahon natin yun yung may party line. So pakibaba muna. Una pala ito po ba itong e-trike saka e-bikes ay pang national highway lang, tama po, Chairman? Opo, yung pagbabawal po natin ay doon lamang po sa national highway. At yung particular po dyan sa MMC resolution ay doon po sa mga karsada within our jurisdiction. Pero yung napag-usapan din po namin na individually ang mga LGUs ay maglalabas po din ang kanilang regulasyon para naman po i-manage kung talagang saan sila pwede lamang tumaan. Kasi nga po, safety ang rason po kung bakit namin kailangan i-regulate. Nito po lamang nakaraang taon, 554 ang aksidente na itala ng MMDA. At 2 po dyan ay nagresulta sa pagkamatay ng tao. Involving e-trikes? E-trikes po. So, minabuti po namin na this early, alam naman po natin, padami po ng padami yung pong gumagamit itong ganitong klase sasakyan. Dahil medyo mura po. Tapos po, yung pang-come on daw po ay environment friendly to Tsaka hulugan na mura. Opo, at sasabihin daw po, hindi nyo kailangan i-rehistro to. At Ayun! Yan po daw yung sinasabi. Kaya po mas marami na iinganyo na bumili ng ganitong klase. Lalo pa kung ipinamamasada na, Chairman. Yun pa po. Minsan nagagamit sa pagpapasada na hindi po na kinukuha ng prangkisa dahil wala naman pong plaka yan, registration. So, ipinambibiyahe po na napakadelikado, lalo-lalo na po kung walang lisensya yung nagmamaneho. Hindi po ito discriminating yung pong e-trike
bawal sa mga kalsadang nasa jurisdiction po ng MMDA at pati na rin yung mga regular na mga tricycle, ano? Po. Ayun. Kasama po, kuliglig, tricycle, kasama po. Medyo na-focus lang po kasi yung discussion sa e-trikes. Pero kasama po yan sa amin pong ipinasang MMC resolution po. Opo. Alin ho ba ang mga kalsadang under MMDA? Ibig sabihin yung national. Yung report, ano? Si RH52, Edniel Parosa, ay nandyan po sa EDSA Rotonda. Ang dami yung e-trike dyan sa area po na yan. Puntahan nga natin yung sitwasyon niya ngayon na 52 Edniel Parosa. Come in, Edniel. Captain Ming, Jerry at Chairman Artes, sarang magiging pahirapan itong pagpapatupad ng pagpapawal sa e-bike at e-trike dito sa bahagi ng EDSA Rotonda. Oras na tuluyan itong maging epektibo, no? Paglipas ng 15 araw, bagamat sinasabi nga ni Chairman Artes na inuulit pa lamang dahil bawal naman talaga sa national roads itong mga nabanggit na sasakyan. Ngayon pa lamang kasi naabutan ng DZRH News, Anthony at Jerry, minumura at pinagbabantaan ng mga toda ng Barangay 146, Zone 16. Dito sa lungsod ng Pasay, ang mga tauhan ng MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, na nagpupulis ng traffic dito sa ilalim ng Taft Avenue o Taft MRT Station. Kanina kausap natin si Ginoong Ramil Blanca, siya yung pinaka-bisor ng mga nakamotor na traffic gate dito at namamahala dito sa area. Aminado siyang magiging mahirap yung enforcement ng batas dahil sa mga natatanggap nilang banta. Narinig mismo natin, Anthony at Jerry, yung pagsigaw ng isang TODA member. Sumusubok lumabas dito sa may bukana ng EDSA Northbound. Wala roon sa bahagi ng tramo sa kaloob-looban para magatid ng isasakay na karaniwan yung mga estudyante na nakikita natin ngayong umaga. Kung makikita nyo sa ating video, kanina na itsura ng pila ng e-trike dito. By the way, yung TODA na binabanggit ko, Jerry Anthony, nahalo yan. TODA yan, nahalong yung regular na tricycle, tapos e-trike. Pero isang TODA lang sila. Pero sila ba recognize ng Pasay City Government? Kasi ang tricycle ay under ng local yan local tricycle regulatory board yan Oo, correct. Yun nga, yung nakikita natin dito, mga nagsasakay ng pasahero Yung mga e-bike dito yun sa kanto ng EDSA. At puntahan ko lang itong specific strip. Lumayo tayo doon, Anthony Jerry, dahil kakasigawan niya kanina dito sa may Don Carlos Revilla, kanto ng EDSA Northbound dito. Arating mismo natin kanina, binantahan ni nung isang TODA member, si Kuyang Ramil, pagigilitan ng leeg dahil doon sa kanyang enforcement at pag-poster rito. Lalo silang nagalit nung nakita yung DZRH News na nagtumambay dito sa ilalim ng MRT. Pero ang resulta naman, Jared Anthony, ng ating presensya ay ayun, nag-counterflow sila at nagsipasok pabalik doon sa inner roads. Dito sila nagte-terminal Pero nung nakita yung DZRH, nagsipulasan sila at pumalis na rito sa kantong ito ng EDSA at yung babanggit kong estimita. Ito, pakinggan nga natin si Chairman. Mukhang may problema nga doon pagdating doon sa security ng inyong mga tao. Baka kuyugin dyan yan. Well, may ganyan na po estudyante and then po aside kung saan may sa aming enforcers na mga sinisita na ganyan din po classic ticket. Well, siguro hihingi kami ng tulong kay Secretary Abalos sa PNP, kay General Acorda, na sa initial implementation po siguro nitong MMC resolution na ito ay maasistihan po kami sa implementation para maiwasan po yung ganyan insidente. We understand naman po na siyempre po kabuhayan yun ng ating mga kababayan. Pero kailangan din po natin tingnan yung pangkalatan. Hindi naman po namin sila pinagpapawalan. Absolutely. Meron lamang po mga karsada na talaga pong bawal sila for safety reasons. At yan pong pagbabawal na yan, tandaan po natin, hindi po bago yan. Matagal na pong pinagbabawal sila dyan. Just that ngayon lang po namin strictly i-enforce. Dahil nga po dumadami yung insidente po na aksidente involving this kind of vehicle.
Hindi, saka po, Chairman, we want to emphasize na dapat ang nagmamaneho nito kahit na hindi sa major thoroughfares ay may lisensya. Tama po ba yun, Chairman? Dapat po. Kasi po, kung wala kang lisensya, ibig sabihin hindi ka nag-undergo ng training, hindi mo alam yung mga basic rules sa lansangan, na napakadelikado po. Marami po tayong nakikita ng mga viral videos kung saan parang hindi po alintana nitong mga nagmamaneho ng ganito sasakyan yung pong mga regulations na siguro po dahil din sa kawalan ng kaalaman, dahil wala nga po silang lisensya. Yun hong sa mid-April pa ninyo ipatutupad dito, information campaign pa lang, para dun sa pagdaan-daan at tulad yan, pagte-terminal sa national roads, yun hong pagmamaneho na walang lisensya at yung dapat ay rehistrado ang irerehistro ang e-trike. Kailan po yun, Chairman? Mamaya po, may patawag po ng pagpupulong LTO. Sa akin po pagkakaalam, mag-i-issue po sila ng general regulation sa buong Pilipinas regarding these e-trikes at e-bikes. So, antabayanan po natin, yun po yung magre-regulate talaga or pwedeng mag-require ng registration at yung pong pagkakaroon ng lisensya sa pagmamaneho po ng ganitong klaseng vehicle. Ayun, klaro. Meron ka pang binanggit kanina yung mga parang scooter. Parang scooter, Chairman. Tapos meron pa yung parang isang gulong lang. Isang gulong motorcycle po. Kasama po yan sa pinagbabawal. Ganun din po yung mga kuliglig, tricycles. Medyo na sentro lang po kasi yung usapan sa e-trike kasi marami po nagbabiral na videos kung saan makikita natin yung paling pagmamaneho. Pero marami pong kasama doon sa MMC resolution. Ito, may pinapakita pala tayo sa video yung parang yung isang parang trolley lang. Ayan, yung parang trolley lang pero may baterya din at may motor. Pati ba 'yon? Parang bisikleta lang 'yun, Chairman eh. Opo, yung mga kuliglig po kasama po 'yan sa ating kasama lahat. Chairman, nakikinig yung ating mga enforcers especially yung hindi naman manghuhuli ngayon eh. Wala pa namang huli ngayon, pero yung aayusin mo nga lang sila mukhang hypersensitive na yun ang mga e-trike may mga e-trike drivers. Baka nakikinig po yung mga enforcers natin. Go ahead po kung how are they going to deal with violent e-trike drivers? Opo, Katonying, meron naman po tayong bilin ng maximum tolerance. At wag pong papatulan, wag makikipag-away sa mga ganyan. Pero mag-strict enforcement din po. Hindi naman po ibig sabihin na pag pinabantaan kami po ay atras at hindi na namin gagampanan yung aming tungkulin. Pero may arrangement naman po kami sa PNP sa mga ganyan pong sitwasyon. Maaga po silang nag-a-assiste sa amin. Pero this time po, siguro pag in-enforce na po yan pong regulation na yan, ay magpapasama po kami sa PNP na kaagad para po may iwasan yung mga ganyang sitwasyon po ng pagpabanta, pang-aaway, or even pananakit sa aming mga enforcers. Opo. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much. Si MMDA Chairman Don Artes. Balikan nga lang natin ang maikli pa si Edniel. Edniel, hindi ka ba kinakausap ng mga e-trike drivers? Anthony, alam mo, sa totoo lang, nasama na ng tingin dito. Kaya medyo pumasok na rin tayo sa ating mobile paglipas ng portion natin kanina with Chairman Don Artes. Kanina nandun tayo sa katabila. Mismo yung pila nung TODA at e-trike. Pero matapos ng magkasigawan at pagtaan itong enforcer, ilapitan natin si Kuyang at tinanong natin kung ano nga ang circumstances, si posible lang maranasan pa. Oras tayo patupad ito at yun nga, yung pagkasabi niya na nahihirapan aminado silang nahihirapan pahirapan, ito kayo lang pagpapatupad, ay medyo dumistansya na rin tayo, Anthony at Jerry. Sa ngayon, dahil nakita nila yung media o yung DZRH rin, nagsisigaw rito, may media, umalis na sila doon sa kanilang temporary terminal. So alam nilang mali sila doon? Wala naman kasing terminal dito. Itong video na yan, yung portion ng video na yan, hindi talaga yan terminal. In fact, maraming mga private vehicles ang nabala sa paglabas mula doon sa inner roads, palabas ito sa may EDSA northbound, ilalim ng top MRT station, dahil doon sa kanilang tila. Yun nga lang, dahil oras ng pasok ngayon,
marami doon sa ating nakikita, gaya nung nasa video, mga estudyante yan, mga naka-uniforme, mga papasok marahil, ay nagkakabul din siguro ng biyahe itong mga ito. And ito nga, yung init ng ulo ng ating mga kababayan. Bumabalik yung dating larawan yan. Alam mo yung lugar na yan, Pasay Rotonda dati ang tawag yan eh. May rotonda dati dyan. Dati jeep ang problema dyan takot-takot na terminal. Terminal. Nung magkaroon na ng LRT, tapos nabutas yung EDSA, tumagos na hanggang nagkaroon na ng MOA. Ayan, naging magandang ruta na yan, naging national road na yan. Kaya lang, gano'n na nangyayari, Tsaka Anthony at Jerry, may dagdag ko na rin. Kung di ako nagkakamali, hindi naman bago ito na may clash between enforcers and yung mga nagpe-pedicab o nagpe-tricycle dito dahil sa ito lang mga nakalipas sa taon. Dito may insidente ng pambubugbog, di ba? Sa kinuwento nga ni Chairman kanina. Yung ramdam pa rin dito dahil doon sa yung enforcement at siguro pasalamat pa rin itong mga traffic enforcer na may media. Kaya lang yun nga ang tanong, kapag wala ng media rito at wala na silang kasama, dapat kasama nila yung police. Hindi, kaya tama yung sabi ni Chairman yung police o kaya yung local government enforcers man lang. Anyway, ayos. Yan ang latest mula rito sa EDSA Pasay Rotonda para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. Kapopoy. 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes. Huling araw sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Lalaki arestado ng ilive sa FB ang pananakit sa kanyang anak sa Cebu. Lola na napagkamalang mangkukulam, tinaga sa ulo ng tricycle driver. Sugatan sa Maynila. Surot sa mga upuan sa NAIA nag-viral sa social media, isinailalim na sa disinfection. Administrator ng NFA National Food Authority isinasangkot sa rice scam. Pangulong Bongbong Marcos dumating na sa Canberra, Australia para sa 2 araw na state visit. At dating Pangulong Rodrigo Duterte binawi ang akusasyong drug addict si BBM. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. 7:08 ng umaga, detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. (7:12) ng umaga,
Arestado ang isang lalaki matapos tangkaing gilitan at paulit-ulit na sinasaktan ng sariling anak habang ipinapakita ito sa isang live stream sa Cebu City. Pag-amin ng lalaki, gusto lang niyang mapansin siya ng kanyang ka-live-in partner na nasa abroad na siya ring ina ng bata. Nakita ng ilang netizens ang kanyang live at agad namang inireport sa PNP para maaresto ang suspect. Ayon sa suspect, hindi naman daw malakas ang pagkakasakal niya sa bata at drama lang daw ito para makuha ang atensyon ng kanyang ka-live-in partner. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa child abuse law habang magkakaroon naman ng psychosocial intervention ang bata sa DSWD. Sugatan naman ang isang lola matapos na tagain sa ulo ng isang tricycle driver dahil sa umano'y pag-aakala na isa itong mangkukulam. Ito po ay nangyari dyan sa San Miguel, Maynila. Agad namang naaresto ang suspect na si Jabar Mokaibat, 29 anyos, habang nagpapagaling naman sa ospital si Lola Gloria Mahilak, 65 anyos, residente ng Carlos Palanca. Batay sa ulat ng Barbosa Police Station, sinundan ng suspect ang biktima habang naglalakad ito at patungo sa bahay ng kanyang anak bago nangyari ang insidente. Bagamat tinaga sa ulo, nagawa pa rin ang biktima na humingi ng tulong sa anak dahilan para marespondehan ito at matugis. Depensa nito, tinaga daw niya ang biktima dahil isa itong mangkukulam sa kanilang lugar. Naharap ngayon ang tricycle driver sa kasong frustrated murder. Dinalis at dinisinfect na ng pamunuan ng NAIA ang mga upuan na may surot. Ano? Pambira naman surot. May ebidensya ba sila? Nakita ba yung surot? Kitang-kita po ho. Ang dami yatang mga nakagat ng surot. Matapos ireklamo ng ilang pasahero sa Terminal 2 at Terminal 3. Ano bang, ito palang surot kahit sa bakal tumitira, ano? Namamahay. Oo. Ano bang gamot dyan sa surot? Alam po niyo ang surot po pagka kinagat ka niyan, mangangati po yung balat ninyo. At pagka po nangati yan, kakamutin niyo sigurado. Mamumula po yan. At kapag po yung kukoy matulis, magkasugat pa po yan. So, kailangan po natin. Hindi pa naman basta-basta nawawala yung kati niyan. Ay, sinabi mo pa. Saka ang lalim ng pambira. Tinatablan ba ng Baygon yan? Baka yung Lysol. Puro commercial yun. Walang kalaban-laban. Sa isang pahayag, sinabi ni NAIA General Manager Eric Ines na agad binigyan ng medical assistance ang dalawang nakagat na pasero. Tuloy-tuloy niya ang disinfection at nagsagawa rin ng comprehensive facility inspection at pinaigtig na sanitation measures. Ang surot o bed bugs ay maliliit na insekto na nabubuhay sa dugo ng tao o hayop. Para tong yung yung nananakmal sa na hayop. Ano ba to? Nasa dulo na ng dila ko ka. Yung naninipsip ng dugo na hindi garapata pare. Pantao sa tao din mitira. Linta, ayun, linta. Parang linta pala, dugo ng tao. Teka, itong mga picture na ito, yan ba yung mga umupo doon? Yan mismo yung pinamahayan ng surot. Pasensya na sa mga kumakain. May pinapakitang hita mga hita ng mga babae. May mga kagat. Ayun, kaya pala, ang bira. Nag-viral po kasi sa social media ang reklamo ng isang pasero na tinadtad ng kagat ng surot sa NAIA Terminal 3, Sus Mariano Kaindo. Kaya inis na inis si GM Ines Nung nalaman niya, isip-isip, sabi siguro ni GM, ultimo ba naman surot mo? Problemahin natin. Anak ng bakang dalaga. Alas 16 ang ating oras. Direkta umanong kinontra ni NFA Administrator Roderico Bioco ang dalawang trader na paluging pinagbentahan. Kinontrata ng tonetoneladang bigas. Ayon kay Limuel Pagayunan, Assistant Administrator for Operations ng NFA, kasama ni Bioco na pumili sa G4 Rice Mill Corporation at NBK San Pedro Rice Mill si RM Alwin Uy. Hindi anya dumaan sa bidding ang pagdidispatcha ng bigas, hindi aprobado ng NFA Council at may impormasyon din siyang hindi pa sira
at hindi luma ang mga ibinentang bigas. Sa memorandum noong November 2023, iniutos umano ni Engineer John Robert Hermano sa buyers na i-rebag ang bigas at wag lagyan ng NFA markings bago ibenta bilang commercial rice. Sa dokumento, mahigit sa 184 million bags ng lumang bigas ng NFA ang ibinenta ng 25 pesos kada kilo matapos bilhin sa farm gate price ng 23 pesos. Noon lang Enero. Nakababalik lang ni Pagayunan sa Office of the Assistant Administrator for Operations matapos umano siyang illegal na ilipat ni Bioco sa ibang tanggapan. May follow-up report sa illegal di umano illegal na at papalugi na pagbebenta ng bigas ng NFA. Isipin mo, magkano binili ang palay? Farm 25. 23 yung palay. 23. Tapos binenta ng 25. Tapos binenta ng palugi. Anak na. Kakandalaga, oh. Alamin nga natin ang follow-up report. Kita naman daw ng 2 piso. Paano kikita ng 2 piso? 23 23 namin binili yan. Binenta namin ng 25. At di kita ng 2 piso. Abit talaga. Nako. Galit pa yun, ha? Galit pa yun. Buti nga, nabenta namin yan eh. Hindi, tatapon na lang yan. Alamin natin ang update mula kay RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jared Anthony, katabi ko na itong si Engineer Limuel Pagayunan, ang Assistant Administrator for Operations ng National Food Authority. Alamin lang natin yung ilang pang detalye dyan sa umano'y rice scam mismo sa NFA. Assistant Admin Pagayunan, sir. Ay po tayo with Jerry and Anthony. Kayo'y nagpadala ng report mismo kay Admin NFA Administrator Bioco at Secretary Francisco Chul Laurel nung nakita natuklasan po ninyo. Opo. Ang sulat po ay para kay Administrator Bioco sa NFA Council na chine-chair ng ating buting secretary Francisco Laurel and pati OP po meron pong kap. Paano po ninyo natuklasan itong mga paluging pagbebenta na ito ng NFA? Ang opisina ko po, ang pangalan ay Office of the Assistant Administrator for Operations. So, ang dapat lang po na lahat po ng operation data ay dumaan sa akin. So, meron pong mga dokumento nung pagtutuko na nakita ko na dumating sa opisina ko na nagsasaad na merong mga inentang bigas or inotorized na i-withdraw bigas doon sa report ko na nakalagay doon sa report ko. Kaya I felt na dapat i-report ito na this is unusual kasi hindi naman kami nagbebenta ng volume sales lalo na kung ito ay sa wholesaler trader. Gaano karaming bigas yung pinag-uusapan ko natin at kung na-estimate tayo dun sa kung gaano kalaking halaga? Doon po sa report, hindi na po sa report yun, pero ang pagkakatanda ko, nakalagay doon ay 75,000 tatlong 25. So, ang kada isa, i-multiply po natin 1,250. Tama yung estimate na naririnig ko, mga 31 million kada authority. So, yung authority is for 25,000 bags. So, 31 million natin. Natanong ko na lang ho, bago ko kayo ibigay kina Anthony at Jerry. Ano ho ba, may sagot na ho kasi yung NFA? May sagot ang sinasabi ho nila. Nasunod naman nila yung tamang procedure. Ano ho ba yung tamang procedure sa paglalabas ng bigas sa NFA warehouses? Considering na ang NFA ay hindi na nga rin ho nagbebenta ng NFA rice dun sa mga NFA outlets sa iba't ibang mga palengke. Ang procedure po namin, ang sinasaad sa tinatawag namin acquisition, maintenance, and disposition na procedure
Ang kapag isang nag-i-issue po kami sa government agencies na particular sa mga nasa calamity. So pag umorder po yan, mag-sasubmit sila ng PO or kung may kontrata na ang government agency with NFA, ang unang gagawin nila is pupunta sa amin para magbayad. Bago magbayad yan po, may ino-authorize po yan. Kasi hindi lang namin basta-basta tinatanggap ang payment sa bigas nang walang authority to accept payment. So yun po yung magpapatunay or yun ang cover po nung treasurer, nung kahera na tatanggap ng bayad, na yan ay legit. Kaya pag nakita niya, authorized naman pa palang magbayad ito, so tatanggapin niya yung bayad. At ngayon, pagkatapos po ng bayad, pupunta na po yan sa operation para sa preparation po ng authority to issue. Ngayon, ang depende po sa volume, meron pong level of authority ang manager, ang branch manager, meron ding level of authority ang region, and then meron din pong level of authority ang central office. Jerry Anthony, Engineer Pagayunan na Engineer Pagayunan, magandang umaga po. Si Katonying po ito, kasama ko po si Jerry. Magandang umaga po sa inyo. Opo, klaruhin lang po natin, yung pong documents na ito pinapakita po namin kanina, is only for 75,000 bags ng bigas. Pero meron pong nakarating din sa NFA Council na aside from 75,000 bags na to, meron pang iba na issuance. Ito pong si Administrator Bioco na humigit kumulang 75,000 din, o humigit kumulang 70,000. Gaano po ba talaga kadami ang ibinenta ng NFA sa mga piling traders noong January, per your information? Gusto ko man pong sagutin sa inyo ng diretso. Sa ngayon po, ang may datos lang po ako na narito sa opisina ko ay yung in-report ko sa NFA Council. Sa NFA Council? Kasi po, Council at saka kay Secretary. Kasi po, yung may memo po si admin na ang operational data, diretso na sa iyo, hindi magdadaan sa akin. Kaya, humingi ako ng data sa OCD, or Operation Coordinating Department namin, na under sa office ko. Ang sagot sa akin, sa AO daw ako humingi ng data. So, pero nag-memo na rin ako nationwide. Nag-memo ko actually, naka-prepare niya yung memo nationwide to all BMs that to submit reports on sales to retail, to traders and millers. At yun po, yung data na yun ang pagbabatayan nyo. Kasi po, meron pong nakarating na information sa amin na ang noong January alone, kasama po yung binabanggit nyong 93 million pesos na halaga ng bigas na yan, ay nakapagsalya ang NFA ng 147,000 bags, 50 kilo bags, kumbachero. So, are you confirming this report? Yung kung sa ngayon po wala nga po akong data na masasabi kasi kuwan lang yan yung may nagbigay ng resibo, pero kailangan ko po kagaya nung unang data, kumpleto po yun. Meron po akong may authority to issue, tapos merong OR, payment, tapos may lab.
Yun po yung mga... Yan yung kumpleto kayo sa detalye. Sa detalye. Doon lang kayo, ang kumpleto kayo sa detalye, yung 75,000 bags, 75,000 which is worth 93 million. Okay. Engineer Limel, lahat ho ba ng mga ibinentang yan ng NFA dito sa ilang piling traders, nasa kondisyong sinasabi nila na deteriorating o masisira na? Kaya nga po, ang lagi ko pong sagot, no, na ako po pinatawag na rin sa DA at tinanong na rin po yan. Ang lagi ko pong tinuturo ay ang mga dokumento na verifiable sa record ng NFA. At yung nakakabit po sa inyo, kung meron po kayong kopya ng report ko, nandun po yung mga documents na nagpapakita na yan pong mga bigas na yan ay in good condition. Kasi yun yung tinatawag. Kaya nga sabi ko, merong LAR. Yung LAR, ini-issue yan ng quality assurance officers namin pagka nagbebenta. At meron din po kaming QASAR or the Quality Assurance Report na monthly. So doon po, pagka tabulate niyo po yan, the sales, the LAR, and the QASAR, yun po ang sagot doon sa tanong niyo. In good condition, pero ibinenta ho ng pinalitaw na deteriorating, ganun po ba? Ang condition po ng magsasabi po ng condition, yung LAR po, nakalagay kasi doon, for example, nakalagay sa LAR, recommendation is for distribution to, pwedeng nakalagay doon to UTRA o the one-time right allowance. Pwedeng nakalagay doon for distribution to DJMP. Yung iba naman nakalagay good for fit for human consumption but for immediate disposition. Yun yung dapat ibenta mo na kagad. Pero pagka sinabing good condition for disposition to the SWD, pwede rin yun. Ang ibig sabihin po, good yun. So sa madali salita, para mas maintindihan po ng ating mga nanonood at nakikinig, ito pong mga bigas na dinispatcha po ng NFA sa pamamagitan po ng authorization ni Administrator Roderico Bioco ay ayos pa. Ayos yung, sabi nyo nga, good good, ayos yung bigas na to. Baka naman mabaho itong bigas na to, engineer. Sa kwan po, dalawa po yung ginagawa ng LAR. Una, yung physical characteristic. Pagka sinabing physical characteristic, alam mo, titingnan nyo po yung itsura at saka yung amoy. Kapag yung ang itsura ay mukhang medyo grayish na or brownish, baka hindi na siya magustuhan ng mga tao physically. Tapos ang susunod na characteristic, aamuyin mo. Pagka okay pa ang amoy, okay pa siya. Ang nire-rate po yan from 1 to 5, from 4 to maximum value of 5 na good. Yung pair po nasa gitna yan, ibig sabihin medyo nandun na siya sa 1 to 5, nasa 3 yan. Ngayon, yung good naman, ibig sabihin pag niluto, yan na yung sensory. So ang ginagawa dyan, lulutuin po yung bigas, tapos merong panelist na magsasabi kung yan ay good or poor or fair. Ang lumabas po sa sensorable version, good po yung bigas. Sabi ng report. Sabi ng report. Yun yung laboratory analysis report, yung LAR na binabanggit ninyo. Kayo po, gaano katagal na ho ba kayo sa NFA? 37 years na po. Ibig sabihin kahit nakapikit kayo, maamoy niyo yung bigas. Okay. Ginagawa po ba talaga ng NFA na ibinebenta ang bigas kahit na good at fair ang classification ng palugi?
Ang basayan po ng presyo ng bentahan ng NFA ay yung tinatawag natin pong selling price bulletin. Opo. Ang selling price bulletin, pinapublish na po ng NFA sa ating website. Kung mabe-verify nyo, sa SPB po na current na nakalagay sa amin, ang SPB ng NFA rice for dalawa po, sa authorized retailer at saka sa government. Dati po, nung araw, ang SPB ay nakalagay po, accredited retailer. Dahil po nga nawala na ang market participation na tinanggal na yung regulation sa amin, instead na accredited, ginawa po siyang authorized. So, ngayon, ang ibig pong sabihin yan, ang pwedeng pagbentahan ng NFA, ng regular, ay ang authorized retailer and engineer, medyo kami po ay kapos sa oras no. Gusto lang po namin tanungin sa inyo kung ginagawa ba ng NFA na nagbebenta ng bigas na maayos pa naman ng ganito kababa ang halaga, 25 pesos. Kaya nga po ang presyo po talaga ng presyo namin sa wholesale, sa authorized retailer, is 25 at sa government 25. Pero may condition po yun na pag sa authorized retailer, ibebenta nila ng 27 para magkaroon po ng murang bigas sa palengke. Hindi po dapat, kung ibenta man namin ng 25, hindi po dapat mamonitor dapat namin na ang benta nun ay 27, hindi mas mataas pa sa 27. Opo, so ginagawa talaga ng NFA 'yon. Ang tanong po natin, ginagawa po ba ng NFA na ganito kalaki ang volume ang binebenta sa dadalawa o tatlong retail rice trader lamang? Sa aking karanasan po at pagkakaalam, hindi po kami nagbebenta lalo na noong pagkatapos ng 11-203 or even before that. Nung may importation ng NFA, pagka medyo matagal na yung bigas namin, nagbebenta kami ng volume sale, pero lagi po yung public bidding. So ito po, walang public bidding to? Sa records po na nakarating, dahil po diretsong authority from central office papuntang branch, papuntang region, wala pong nakasaad. Opo. Sino po ba itong mapapalad na ito na masuswerteng trader na ito na napagbentahan po ng limpak-limpak na bigas? Ang nakalagay po yun sa aking report at ikinuha na naka-report na rin po ito sa DA. At nagtitiwala naman po ako na gagawin po ng DA at ng kaya ko po tinatanong kung sino. Sila po ba meron ba kayong, kasi nag-iimbestiga rin sigurado kayo dyan, sila po ba may relasyon sa NFA administrator? Ito pong mga masuswerteng rice traders na ito? Ay, hindi wala po akong kakayanan para sagutin yung tanong na yan dahil it will implicate the people that I will be mentioning. Opo. Naalis na po ba o nakuha na po ba ng mga trader na ito mula sa bodega ng NFA ang mga bigas na binabanggit? Ang pagkakaalam ko po, yung nasa po natin, nasa Antipolo at saka nasa Cavite, na hindi pa po na-withdraw po yata. Pwede hindi pong i-validate. Hindi pa na-withdraw? Yun, maluluma na talaga yun. Kung January pa sila nagbayad, tapos na po yung Pebrero. Pero yung bigas po na yun, parang sa one-time rice allowance. Kasi yung one-time rice allowance,
inisyu po yan ni Pangulong Marcos noong pang 2022. Opo. Ano pong balita? Ano po ginagawa ng mga trader doon sa nabili nilang bigas at 25 pesos? Wala po akong police. Ano po yung alam ninyo na ginagawa pagka nakakabili po ang trader? Sir, ayaw nating paligoy-ligoy dito. Gusto nating malaman ng totoo. And I'm sure kayo po nagsisiyasa. Ano po magkano binebenta nitong mga traders na ito yung nabili nila ng 25 pesos? Ang po sa base po sa experience mula po noon nakakaranas ang tawag po namin diyan nung may regulation pa kami ay diversion. So bibili nila sa anything ng sa selling price bulletin namin. Tapos ibebenta nila ng mas mataas. So magkano po? Nasa gitna po yan ng market price at saka ng NFA price. So kung ang NFA price ay 25 tapos ang market price natin is nasa 55 or 50, nandun po sa gitna niyan yung most likely na maging wholesale niyan sa palengke. Magkano po, sir? Pwede ba pakidiretso nyo na kami para hindi kami mahirapan? 55 plus 25 di 80 divided by 2, 40 pesos. 30 hindi na masama. Hindi na masama, kumbatsero. Kung binili mo ng 25, maisasalya mo ng 35 to 80 per kilo at ang volume ay ganito kalaki. Kita. Hindi na masama. Okay. Ano na po ang latest? Kayo po ba naisalang na sa investigasyon ng Department of Agriculture Panel of Investigators? Opo. Sinabi sa tinatawag po ako ng internal audit ng DA at tinanong po ako nila tungkol dun sa data report ko at tinatanong nila kung gaano kalaro at sinabi ko sa kanila na sa ngayon hindi ko masasagot yan dahil nga limitado po ang data na hawak ko. Sinabi ko rin sa kanila na iniiwasan ko pa magpa-interview sa media kasi inuulit ko po na tiwala naman po ako sa NFA Council, ating DA Secretary at sa ating Pangulo na aksyonan po yung mga ganitong klaseng reklamo. Opo. Last question. Dahil 37 years na kayo dyan, kayo po ba ay kaya nyo bang sabihin na bilang kayo po ang nag-report nito na never in your 37 years sa NFA na nasangkot po kayo sa pagbebenta? Ito, kwanto scam na maliwanag to, kumbatsero bebenta mo ng mura, ibebenta naman nila ng mahal yung bigas na maayos pa. Baka kasi balikan kayo dito baka kayo sabihin, kayo nga ginagawa nyo dati yan kami bago lang dito Kaya nyo ba sabihin na you have never been involved in such a scheme in the past or now? Sa aking experience po, lagi pong guided naman po kami ng standard operating procedure. At sa aking pagkakaalam, bago ako mag-decide, pumirma, dumadaan po yan sa isang departamento na nag-evaluate kung lahat kung yung prices na yan, may minimum bid price, yung level of authority ay nasusunod. At of course, sa aking experience, dahil hindi rin ako basta-basta pumipirma ng mga ganyang volume sales. Yan sa panahon ko bilang assistant administrator, hindi po ako nakakatanda na pumirma ako ng volume sales. Yes, sir. Salamat po, Engineer Lemuel Pagayunan, sa inyo pong oras. Val? Okay, pwede bang humirit ako ng isang tanong na Anthony dahil ano ba yan? Unang hirit ba yan o huling hirit? Isang-isa na lang ito. Ko ipagpaumanhin ho ninyo, Engineer Pagayunan, sir, dahil sa tanong ko na ito, dahil ang tanong na ito marahil tanong din ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa TCRH nationwide, worldwide. Baka naman ito ho sabihin nila na welta lang ninyo ito dahil sa kayo isang taong inalis sa inyong pwesto ngayon.
Ang maaari po nilang sabihin yun, pero ang mga hindi naman po ako ugali na manira. Ang mabe-verify naman po ninyo laman ng aking sulat sa ating council at sa ating secretary na at yan ay ma-verify nyo on record na yan ay recorded dito sa ating. Okay, maraming salamat si Engineer Lemuel Pagayunan, ang Assistant Administrator for Operations ng National Food Authority. Ngayon lang siya nagpa-interview sa iyo, ha? Wala siyang kinakausap. Ikaw lang, Val Gonzales, ang kinausap ni Engineer Pagayunan. Hindi pala, ha? Ginanong-ganon mo siguro ibalbas mo, kaya naakit mo si... Ang T-Share News lang at ang 2x2 na nagpaputok ng balitang ito. Wala rito sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Jerry Anthony. Thank you, Val. Pangunahing balita. Oras po natin. Wala palang tunog to. 7:42 ng umaga. Champion. Balita. Nagsasalita na ang Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ba? Ang kauna-unahang Filipino president na magsasalita sa House of Parliament Gilbert ng Australia. Gilbert Guerrero, andyan sa dapitan. Balik ka na, makinig ka na ulit. Huwag ka nang magalit. Nagalit nainip kanina eh. Masyado ka. Eto na, nagsasalita na ang Pangulo. Kasama si Let Narciso mula po sa Down Under 14. Let Narciso, come in, Let! Actually, Jerry, nagsasalita na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Australian Parliament. Pakinggan natin. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the people. Not one single country will do this by itself. No single Pasok natin yung RTVM audio. This is why our strategic partnership Hook up lang yan. more important than ever. We must reinforce each other's strengths. Hook up natin sa video. May video. And not jealousy guarded in the decades. Matik We yun. must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. As in 1942, the Philippines now finds itself on the front line against Balikan natin si Let Narciso. Balikan natin si Let Narciso. O kaya kung hindi pa makukuha sa RTVM nasa RTVM naman yan eh. Medyo manipis yung manipis audio. eh. Parang wala tayo maintindihan. Historic ito pero hindi natin ma-appreciate yung kanyang sinasabi. First time, kauna-unahang pagkakataon po ito ng isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay humaharap sa parlamento ng Australia. Ng Australia na isang kaalyadong bansa ng mga superpowers. Wala pa? Okay na ba ang natin? Okay, balikan natin ang Pangulong Bongbong Marcos with a better audio. Ayan, TV. Ayan. China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. We have an abiding interest in keeping our seas free and open and in ensuring unimpeded passage and freedom of navigation. We must uphold, preserve, and defend the unified and universal character of the United Nations Convention on the Law of the Sea as the constitution of the oceans. We draw strength from the consistent and unequivocal support of Australia and the international community for the lawful exercise of our rights, which have been settled under international law. And so, on behalf of the Filipino people, I thank you, Australia, for standing with the Republic of the Philippines. Ladies and gentlemen, we demonstrate the depth and breadth
of our security cooperation through regular exchanges between our armed forces and our coast guards, including in the areas of maritime security, counterterrorism, humanitarian assistance, and disaster relief. We collaborate to strengthen and seek new business links, to bolster our economic security, and to develop responses to economic coercion. We work together to promote and enhance the flow of environmentally sustainable investment and to explore cooperation on mineral resources development and climate and energy transition, amongst others. Indeed, we have made good progress since we signed our strategic partnership last year. Ultimately, our partnership finds its anchor in our common commitment to ensuring that this region keeps to the path of peace, builds resilience, remains focused on delivering dividends to our citizens and our communities. Beyond our bilateral horizon, we project the commitment in our continued adherence to ASEAN centrality, which we will have the opportunity to reaffirm at the special summit between ASEAN and Australia in Melbourne next week. Beyond the region, we project this commitment too in our partnership and active leadership on the international stage. We collaborate closely with Australia to strengthen international security and universal adherence to international humanitarian law. I salute Prime Minister Albanese's personal commitment to our vision of a world free of nuclear weapons. It is a commitment that is shared by all peoples of Southeast Asia, with those of Australia and the Pacific Island states. Through the treaties of Bangkok and Rarotonga, our two regions serve as pockets of freedom from these destructive weapons. Within the ambit of the ASEAN Regional Forum and the Nuclear Non-Proliferation Treaty, our two countries are champions of nuclear disarmament and advocates for nuclear risk reduction. In the context of emerging technologies such as autonomous weapon systems and of new frontiers such as outer space and cyberspace, there is much room for our two countries to work together. Our collaboration in the United Nations demonstrates the need to continue to build bridges and to forge consensus towards decisive multilateral solutions. We cannot allow geopolitics to paralyze global governance. Now more than ever, we need multilateralism to work. This is particularly important given the scope of global cooperation needed to address our most pressing vulnerability, one that threatens the very survival of our peoples, one that threatens our very future. I speak, of course, of climate change. My country accepts its part in our collective responsibility. My administration is committed to accelerating our just, affordable, sustainable, and inclusive energy transition towards carbon neutrality. The Philippines has the potential to be a net carbon sink, absorbing more carbon dioxide than we emit. Yet, we are one of the most climate vulnerable countries in the world, ranking first in the 2023 World Risk Index. This glaring disproportion between our share of responsibility and our vulnerability reflects an injustice that must be corrected. Developed countries must do more, and they must do it now. Our past successes should inspire us to forge ahead in building the future to which we aspire. For the Philippines, we continue to see that future in our identity as Asians and as members of the Pacific family. Together with our Asian neighbors, and in that group I include Australia, we continue to work for a regional community that empowers all of our citizens. As Asians, we are committed to fulfilling our region's promise as a global engine of growth and in remaining true to our shared value of mutual respect, our shared desire to flourish through our diversity. As part of the Pacific, we carry in our very DNA the heritage of seafaring civilizations that span two oceans. This manifests in the high regard our cultures place on family, on community, and on the environment.
Yan po ang bahagi ng talumpati ng Pangulong Bongbong Marcos sa Parlamento ng Australia sa Canberra. Ito yung kapitolyo o kabisera ng Australia. Kumbachera, di ba? Ulitin natin, ito po yung first time na ang isang Pilipinong Pangulo ay pinagsasalita sa Parlamento. Ito po yung katumbas ng Kongreso natin Kongreso ng Australia. Karaniwan kasi sa mga state visit ang mag-uusap lang presidente sa presidente, prime minister, ganyan. Pero yung humaharap mismo sa kanilang legislature, hindi ho karaniwan 'yon. Ayan. Tayin natin, sana ay maging mabunga ang bisitang ito ng Pangulo sa pook ng mga kangaroo. 4 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Champion, gawang natapos na ang talumpati ng Pangulo at siya po'y binigyan ng standing ovation ng mga mambabatas ng Australia. Ayan. Ayan. Tingnan mo na. So nakipaghuntahan na sa kanya yung mga Australiano. Mambabatas ng Australia. Maikli lang yung speech niya, kumbachero, ha? Kung sinisilip-silip ko habang sabi nga ni pagayon tayo. Sabi ni Kuya Jerry Labasan, siguro mga less than 20 minutes ang talumpati ng Pangulo yan sa Australian Parliament. Tayo po natin si andyan na si Let Narciso? Let me try again. Let me try again. Alam niyo, kapag ganito lang yan mga kababayan, kapag Pilipino ka tapos ang Gilas Pilipinas ay lumalaban sa abroad. Kahit na nabubusit ka sa ilang mga players doon. Siyempre, kakampi ka doon ka sa kababayan mo. Kababayan, proud ka. Tulad dito, proud ka na ang Pangulo mo, kahit na hindi ka naman maka-BBM, ang Pangulo mo, ang Pangulo ng Pilipinas, nasa ibang bansa at nagsasalita sa harap ng mga puti. Pati ng mga itim. May mga itim din kasing hindi ho mga kano yan, ha? At hindi ho mga kano at kanayan, ha? Mga Australian po yan, kaharap ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan pala itsura ng kanilang parliament. Kaliit Liit lang pala. Sabi siguro nung mga taga-Congress, mas maganda pa yung batasan namin dyan Nagkamukha ni Chito Loizaga to, yung medyo kalbuhin. Yung humarap hindi ba si Chito Loizaga lahing may pagka-Australia? Yung matangkad na yan. Tayo natin ang iba pang mga detalye sa kalakaran ng mga balitaan dito po sa DZRH. Especially dito po sa susunod na palatuntunang Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo!